Balikan po naman po muna natin ang nangyaring courtesy call ni Pope Francis sa Malacanang kanina. May iniabot na regalo si Pangulong Noynoy Aquino kanina nang makaharap si Pope Francis. May ulat on the spot si Teresa Andrada. Yes, Connie. Napag-alaman nga natin na itong token o yung regalo na ibinigay ni Pangulong Aquino kay Pope Francis kanina ay isang sculpture ni Virgin Mary, the Undoer of Knots. Yung sculpture na ito ay gawa sa kahoy, inukit ng Paete, Laguna native na si Fred Baldemor. Ang kahoy na ginamit ko ito yung mula dun sa 100-year-old na acacia tree na nabuwal o natumba sa loob ng Kalayaan Grounds nung nanalasa itong Typhoon Glenda noong July 2014. Isa ito doon sa mga striking na mga photos na nakita natin doon sa social media ng mga puno na nasira o nabuwal ng malakas na bagyo noon. At ginamit pala nila ang kahoy na ito para gumawa ng sculpture para kay Pope Francis kanina. Pagkatapos nga nitong pagbibigay ng regalo kay Pope Francis at ilang photo opportunities kasama ng mga first family ng Pangulo ay nagbigay na ng talumpati. Ang kanyang first public speaking engagement mula ng siya ay dumating sa bansa kahapon. Hinamon ni Pope Francis ang mga politiko na i-reject ang lahat ng uri ng korupsyon at sa halip ay kapakanan ng mga mahihirap ang bigyang prioridad. Ayon kay Pope Francis, dahil sa korupsyon, ang pera na dapat inilaan para makatulong sa mga mahihirap ay hindi nagagamit. Nanawagan din siya sa mga national leaders na unahin ang interes ng mga mahihirap at respetuhin ang kanilang dignidad. Connie, isa lang ito dun sa mga issues na tinalakay ni Pope Francis sa kanyang talumpati kanina. Ayon kay Pope Francis, kailangan magsimula sa pagbabago sa isip at puso ang pagreporma sa society kung saan dumadami ang mga mahihirap. Anya, kailangan magkaroon ng concerted effort para masiguro na matutukan ng bawat isang miyembro ng lipunan. Nanawagan rin ang Santo Papa sa mga politiko na maging tapat sa kanilang trabaho at magtrabaho para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mahalaga daw anya na mga political leaders ng ating bansa ay may integridad. Sabi pa ng Santo Papa, ang pagtutulungan at pagpapakita ng respeto ng mga political leaders ng bansa ang tanging paraan para mapayabong pa ang human at natural resources ng ating bansa. Binigyang pansin din ng Santo Papa kanina sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng pamilya, lalo na ang role ng mga kabataan. Anya, ang misyon ng bawat isang pamilya ay ma-instill o mag-instill ng good values sa mga kabataan. Nanawagan din siya sa mga pamilyang Pilipino na pagyabungin nga ang mga good values na ito. Anya, good values can bring out a culture of integrity, which is the glue that will hold society together. Nagbabala naman ang Pangulo, ang Santo Papa, laban sa mga hamon na maaaring magdulot naman ng pagkasira ng pamilya. Anya, mahalagang mapanatili ang basic human values tulad ng respeto sa bawat isa, respect for religious freedom at respect for the inalienable right to life na nagsisimula sa unborn o yung hindi pa pinapanganak hanggang dun sa pagtanda. Hindi naman nalimutang bigyang pugay ng Santo Papa kanina ang kontribusyon ng mga Pilipino sa global community, lalo na ang mga OFWs. Nabanggit rin ng Santo Papa sa kanyang talumpati ang pagsusulong ng bansa sa kapayapaan sa Mindanao. At syempre hindi rin naligtaan ng Santo Papa kanina na banggitin ang ating mga kababayan na nasa lanta ng bagyong Yolanda noong 2013. Pinuri niya yung resilience, yung katatagan ng ating mga kababayan sa pagharap ng mga natural disasters gaya nga ng Super Typhoon Yolanda, at siya ay nag-abot ng pakikiisa sa kanila. Pagkatapos nga ng kanyang talumpati, Connie, ay nagbigay din ng apostolic blessing ang Santo Papa sa mga dumalo dun sa general audience kanina na kinabibilangan nga ng mga miyembro ng diplomatic community at ilang kinatawan mula sa Kamara at Senado. At yan muna ang latest mula dito sa Malacanang. Balik sa iyo. Oo, Tere, pasensya ka na. Hindi ko kasi buong-buong na monitor etong kanina dun sa Malacanang na nangyari, no, at kanyang mensahe, yung sinabi niya. Pero ang dami kasing politiko nga, di ba, na nandoon, ano? May binanggit ba ang Santo Papa sa kanyang mensahe tungkol sa korupsyon? Oo, Connie, meron siyang binanggit na issues about that, no? Sabi niya i-reject daw yung lahat ng uri ng korupsyon at sa halip ay kapakanan nga ng mga mahihirap daw ang dapat bigyang prioridad. At mukhang intent naman yung pakikinig ng ating mga members of the House and the Senate kanina, Connie. Sana may talab, ano? Maraming salamat, Teresa Andrada.